97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig ay parang sugal na kapag pinasok mo ay maaaring mauwi sa pagkapanalo o pagkatalo. Pero gugustuhin mo pa bang sumugal? Lalo na kung alam mo na kung ano ang kahihinatnan nito. Katulad na lamang ng letter sender natin ngayong araw na si Ellie Jean. Umibig siya sa isang taong imposibleng magkagusto sa kanya. Sa kabila nito ay hindi siya nagpatinag at patuloy pa rin siyang umibig kahit na wala siyang natatanggap na pagmamahal pabalik. Saan ba mauuwi ang one-sided love story na ito? Makakatuluyan ba ni Ellie Jean ang taong minahal niya o katulad ng isang tragic story ay mauuwi ba siyang sawi? Yan ang dapat ninyong abangan ngayong araw dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago po ang lahat ay gusto ko muna kayong batiin ng magandang tanghali, pati na rin po ang mga kabarangay na nakikinig ngayong araw. Ako po si Ellie Jean, isang sari-sari store owner. Ang kwento na ibabahagi ko po sa inyo ay nagsimula pa noong mga dalaga pa lamang kami ng best friend kong si Rose. 23 years old kami noon at parehong nakatira sa Baguio. Hinding-hindi ko po malilimutan ang unang pagkikita namin ni Rose, Papa Dudut. Ito po kasi ang araw kung kailan nangyari ang itinuturing kong pinakamalakas na lindol sa Pilipinas taong 1990. O mangyari ang magnitude 7.8 na lindol sa Central Luzon, kung saan ay isa sa mga lugar na pinaka-napuruhan ay ang Baguio City. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa alaala ko ang araw na yon. Pasado alas 4 ng hapon noon at patago akong naninigarilyo sa likod ng public market nang magsimulang gumalaw ang lupa. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi agad pumasok sa isip ko na lumilindol na pala. Noong mapagtanto ko kung ano ang nangyayari ay para kong statwa na natigilan sa kinakatayuan ko. Habang nagsisigawan ang mga tao sa takot at nagsasayawan naman ang mga building sa paligid ko, ay nanlumo ang mga tuhod ko at napaupo na lamang ako sa sobrang takot. Gusto ko sanang bumalik sa loob ng public market para i-check ang mga kasamahan ko pero bigla akong hinila ng isang babae papunta sa gitna ng kalsada. Sa mga sumunod na minuto ay isang malaking tipak ng konkreto ang bumagsak sa dati kong pwesto. Papadudot kung hindi dahil sa babae, siguro ay matagal na akong wala sa mundong ito. Diyos ko, kaawaan mo po kami. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan namin. Ayoko pa pong mamatay. Wala na yata. Ano? Yung lindol tumigil na. Hindi pa, medyo umaalog pa. Wala na. Baka yung katawan mo na lang nararamdaman mo. Kanina ka pa nanginginig eh. Grabe, ang lakas nun. Akala ko mamamatay na ako. Ako ang mamamatay na sana. Mabuti na lang sinalba mo ko. Salamat sa paghila sa akin sa pwesto ko kanina. Kung nakita mo lang sana kung anong itsura ng public market kanina. Parang gelatin na sumasayaw. Pabagsak na yung building sa likod mo pero tulala ka lang at nakaupo sa simento. Ang bilis kasi ng pangyayari. Ang daming tumatakbo sa isip ko kanina. Akala ko saglit lang yung lindol kaso biglang lumakas.
Hindi ko alam kung tatakbo ba ako palayo o babalikan ko yung mga kasama ko sa loob. Hindi ba laging tinuturo sa eskwelahan kapag may lindol, tumakbo ka sa open space? Layuan mo yung mga bagay na pwedeng bumagsak sa'yo. Hindi mo na maiisip yun lalo na kung binalot ka na ng takot. Tsaka hindi naman ako nakapag-aral. Kahit na hindi ka nakapag-aral, common knowledge yun. Di next time alam ko na ang gagawin. Anong next time? Gusto mo ba lumindol ulit? Lord, sana naman wag nang maulit yun. Hindi, ang ibig kong sabihin, hindi naman siguro may iwasan na lumindol ulit, di ba? Wag mo gang ipanalangin. Hindi ko naman ipinapanalangin. Ang lakas nun ayoko nang maranasan ulit yun. Sa tingin mo, gaano kalakas yung lindol? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, first time ko lang malindol. Paniguradong may mga aftershock to. Sana naman wala na. Ay, sana nga. Nanginginig pa rin ako hanggang ngayon eh. Gusto mo ba ng tubig? Ikukuha kita ng tubig. Wag na, salamat. Dito muna tayo. Hindi natin alam kung may kasunod pa yon. Tsaka hindi na stable yung mga building. Huwag ka na munang bumalik sa loob. May kamag-anak ka ba sa loob? Wala naman pero kakilala ko yung mga tindera sa public market na yan eh. Nagtitinda rin kasi ako ng gulay sa loob. Kaya nag-aalala lang din ako sa lagay nila. Marami namang nakalabas. Antayin mo na lang yung mga re-responde. Mas alam nila kung ano ang gagawin. Ikaw, hindi ka ba nag-aalala sa pamilya mo? Nag-aalala. Pero malaki ang tiwala ko na safe sila kasi kasama nila si Papa. Tsaka wala namang gaanong matataas na building sa amin. May malaking space din doon na pwede nilang puntahan. Pero dahil nabanggit mo yan, baka nga kailangan ko na muna silang i-check. Mabuti pa nga para sigurado. Sige, aalis na ako. Salamat ulit sa pagligtas mo sa akin. Walang anuman. Sandali. Ano palang pangalan mo? Rose! Ako si Ellie Jean. Mahigit 40 seconds ang itinagal ng lindol na yon, Papa Dudut. At maraming tao ang naapektuhan nito. Sa loob ng 2 araw ay na-isolate ang Baguio City. Nahirapan kaming makahingi ng tulong sa ibang lugar dahil nasira din ang mga daan paakyat sa Baguio dahil sa landslide. Matapos ang halos 1 linggo ay muli kami nagkita ni Rose. Nakasuot ito ng puting t-shirt at may nakalagay na itim na pin sa bandang dibdib nito. Ang ibig sabihin ay may kamag-anak siyang namatay. Sa pag-uusap namin ay nalaman kong safe naman ang buong pamilya ni Rose. Pero isa ang tito niya sa mga nasawi dahil nasa trabaho ito noong tumama ang lindol. Papadudot doon na po nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Rose. Isa ako sa mga nag-comfort sa kanya sa mga panahong kailangan niya ng kaibigan. Naging sandalan na namin ang isa't isa para makalimot mula sa trauma na dinanas namin dahil sa lindol. Masaya ako na naging kaibigan ko si Rose, Papa Dudut. Wala na kasi akong mga magulang. Pareho silang namatay noong masunog ang bahay namin noong 7 years old pa lamang ako. Ang kaisa-isa ko namang kapatid na lalaki ay nawalay sa akin matapos naman kunin ang tiyuhin ko at tumira sa Batangas. Naiwan ako sa pangangalaga ng lola ko na namatay naman dahil sa katandaan noong 15 years old lamang ako. Simula noon ay naiwan ako sa poder ng second cousin ng nanay ko. Dahil malayong kamag-anak ay hindi na nila ako pinag-aral pa. Nabuhay ako sa pamamagitan ng pagiging utusan sa pamilya nila. Wala naman akong mapuntahan noon, kaya hinayaan ko na lamang na gawin nila akong katulong. Kaysa tumira sa kalsada ay mas pinili ko na lamang na maltratuhin ako ng mga kamag-anak ko. At least kahit papaano ay may bubong akong nasisilungan at pagkaing panglaman ng tiyan. O heto, adobo tsaka kanin. Magpasensyahan mo na kung hindi mainit yan ha. Nintay ko pa kasi si mama na mag-siesta para maitakas ko yan. Magre-reklamo pa ba ako grasya na to. Hindi ka na naman ba pinakain ng tiyahin mo? Naubusan kasi ako ng ulam Siyempre,
5 ang anak nun, puro lalaki pa. Masisiba silang kumain kaya yun. Walang natira sa akin. Sus, ang sabihin mo, hindi ka talaga nila sinasama sa bilang. Kailan ka pa ba nila trinato na kamag-anak? Daig mo pa ang hayop kung ituring ka nila eh. Kung may tira, salamat. Pero kung wala, taste-taste na lang kahit mamatay ka na sa gutom. Sanay na ako. Tsaka nakikitira lang naman ako sa kanila eh. Wala akong karapatang magreklamo. Anong wala? Nagtatrabaho ko sa bahay nila. Halos ipaako na nga nila lahat ng gawain eh. Mantakin mo, pati brief at panty nila ikaw naglalaba, tapos hindi ka man lang nila mapakain? Di na sila nahiya? Relax ka lang. Masyado ka namang galit na galit. Ang salbahe kasi ng mga kamag-anak mo. Para silang hindi tao, wala man lang awa. Katulad nga ng sinabi ko, sanay na ako. Alam ko naman na hindi ako parte ng pamilya nila eh. Nandun lang ako para magsilbi. At kapalit nun may maayos akong natutulugan. May pagkakataon nga noon na pinapanood ko lang silang kumain ng take-out nila habang ako. Kanin at sardinas lang ang ulam. Buti nakakayanan mong magtiyaga sa kanila. Kasi kung ako yan, matagal na akong umalis. Saan naman ako pupunta kung sakali? Sa Maynila. Ano namang gagawin ko dun? Sa laki ng Metro Manila baka mawala pa ako dun. Gusto mo sama ka sa amin? Saan naman? Sa Maynila nga. Next week luluwas kami ni Carlo. Doon na kami titira. Ano? Teka, sino tong Carlo na to? Yung boyfriend ko, si Carlo. Magtatanan kami. Doon na kami sa Maynila titira. May boyfriend ka? Bakit hindi ko alam? Wala ka nakukwento sa akin na may boyfriend ka pala. Wala talagang nakakaalam. Sikreto lang ang relasyon namin ni Carlo. Kasi alam kong hindi papayag ang mga magulang kong magka-boyfriend ako. Iiwan mong pamilya mo para sa boyfriend mo? Ganun na nga. Mahal ko si Carlo at mahal din niya ako. Kaya bubuo kami ng sariling pamilya sa ibang lugar. Pinag-isipan mo ba to? Parang bigla ka naman nagdedesisyon para sa sarili mo. Baka pagsisihan mo to sa uli Matanda na ako. Alam ko na kung anong ginagawa ko. Ano, sasama ka ba sa amin? Hindi ko alam. Paano ako magpapasya biglaan tong pag-aya mo sa akin. Pag-iisipan ko muna siguro. Pag-isipan mo ng mabuti kasi ito na ang chance mong takasan yung mga salbahe mong kamag-anak. Doon sa Maynila, pwede kang magsimula ulit. Tayo, magsisimula ulit tayo doon. Gaano ka kasigurado sa boyfriend mo na yan? Siguradong sigurado. Hayaan mo, ipapakilala kita sa kanya. Pero huwag mong ipagsabi na may relasyon kami ha. Baka matunugan pa ni na mama at papa. Saan tayo titira kung sakali? Nakaplano na ang lahat. Meron na ring naghihintay na trabaho para sa atin kung sakali mang sasama ka. Sure na ba talaga to? Oo, kaya sumama ka na. Next week ang alis namin. Hindi mo na kailangan magtiis dito. Babalitaan na lang kita kung ano magiging desisyon ko. Sige, pero mas maganda kung mas maaga kang makakapagdesisyon kasi ipapaalam ka pa ni Carlos sa tutuluyan nating bahay. Masarap pakinggan ang salitang magsimula ulit, Papa Dudut. Gusto ko ring gawin yon. Pangarap ko noon ang mamuhay sa ibang lugar at magsimula ulit. Kaya naman nagustuhan ko ang alok ni Rose na sumama sa kanila sa Maynila. May kaunting ipon naman ako para makapagsimula ng bagong buhay. Inipon ko talaga ang mga kakarampot na bayad sa akin sa pagtulong kong magbenta sa public market. At kahit wala akong makain noon ay hindi ko ginagalaw ang pera ko. Alam ko kasi, Papa Dudut, na kapag nangailangan ako ng pera ay sigurado kung hindi ako tutulungan ng mga kamag-anak ko. Mas mabuti na ang magkaroon ng ipon para in case of emergency ay may mahugot akong pera, lalo na kapag nagkasakit ako. Ngayon ay magagamit ko na ang ipon ko para sa paglipat ko ng lugar kasama sina Rose at Carlo. Papa Dudut, bago ako pumayag ay sinigurado ko munang merong plano sina Rose sa pagpunta sa Maynila. Ayon kay Rose ay may offer daw ang tiyuhin ng kaibigan ni Carlo na trabaho sa Maynila. Libre na ang titirhan namin kaya maganda na itong opportunity para sa amin para makatakas sa buhay na meron kami ngayon at makapagsimula ulit. Isang linggo lang ang naging paghahanda namin.
Nang mga panahong yon ay wala naman akong gaanong kailangang paghandaan. Alam ko naman na kahit nawala ako sa buhay ng mga taong kumukop sa akin ay hindi nila ako hahanapin. Sa katunayan ay baka matuwa pa sila dahil mawawala na sila ng problema. Pero kahit ganoon, Papa Dudut, ay nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Dahil kahit papaano ay binigyan nila ako ng matitirhan. Pero sa pagkakataong ito ay oras na rin siguro para tumayo ako sa mga sarili kong paa. Pagdating ng Sabado ay sabay-sabay kaming buwaba ng Baguio kasama sina Rose at Carlo papuntang Maynila. Papa Dudut, wala naman akong pakialam noon kahit na hindi maganda ang trato sa akin ng mga kamag-anak ko. Ang pangunahing rason talaga kung bakit ako sumama kina Rose at Carlo ay dahil ayaw kong mawalay kay Rose. Si Rose na po kasi ang katangi-tanging tao na maituturing kong tunay na pamilya. Siya lang ang nagpakita ng concern sa akin at sa kanya ko lamang naramdaman ang totoong pagmamahal at pag-aalaga na hindi ko naranasan mula sa mga kamag-anak ko na kumupkop sa akin. Kaya kahit na wala mang kasiguraduhan, sa hinaharap ay sinuong ko ang bagong chapter ng buhay ko kasama sina Rose. Sa isang factory ng sasakyan kami nagtrabaho ni Carlo sa tulong na rin ng rekomendasyon ng kaibigan niya. Samantalay namasukan naman si Rose sa bahay ng amo namin. Katulad ng pinangako nila ay nabigyan kami ng libreng matitirhan. Pero sa unang 3 buwan lang pala ito libre dahil pagkatapos nito ay kailangan na naming magbayad ng upa at kuryente. Sa unang mga buwan ay naging maayos naman ang buhay naming 3. Kahit pagod sa trabaho ay nakakakain naman kami ng maayos. At masaya kami sa piling ng isa't isa dahil para lang kaming magbabarkadang tumira sa iisang bubong. Hanggang sa dumating ang araw na nagsimulang magkaroon ng problema sa relasyon nila Rose at Carlo. Nagkaroon ng ibang babae si Carlo na siyang dahilan kung bakit palagi noong nag-aaway ang dalawa. Kung dati ay hindi ako nakikialam tuwing nag-aaway ang magkasintahan, sa pagkakataong ito ay kinailangan ko na pong pumagitna dahil hindi na healthy ang halos araw-araw na pag-aaway nila. Ano? Sasaktan mo ko? Sige, saktan mo ko! Ganyan ka naman lagi eh. Ikaw na nga may kasalanan, ako pa rin ang pinapalabas mong masama. Totoo naman kasi. Sinong hindi magsasawa sa'yo? Gusto mong kontrolin ang buhay ko. Nakakawalang gana ka ng mahalin. Kasalanan ko ba na nawawala na ako ng tiwala sa'yo? Kung hindi ka ng babae, hindi ko pang dududahan ang bawat galaw mo. Nag-aaway na naman ba kayo? Dinig na dinig kayo sa labas oh. Hindi na kayo nahihiya. Inaraw-araw nyo na magbangayan. Huwag ka nga makialam dito. Hoy! Wag mo ako sasabihan kung anong dapat kong gawin. Makikialam ako kung gusto ko dahil hindi na tama itong ginagawa mo. Ilugar mo yung sarili mo ha. Kung hindi dahil sa akin, wala ka ngayon dito. Oh, anong gagawin mo ngayon? Pababalikin mo ako sa Baguio? Tama na yan! Ellie Jean, hayaan mo na siya. Pumasok ka na sa loob. Nakatikim ka lang ng konting ginhawa, akala mo kung sino ka. Matapang ka na ngayon? Anong sabi mo? O bakit, lalaban ka? Tama naman ako, di ba? Sabit ka lang dito. Tama na yan, Carlo! Mabuti nga kasama natin si Ellie Jean eh. Kasi sa totoo lang, mas gugustuhin ko pa siyang makasama kesa sa'yo. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Halika nga rito. Atawan mo nga si Rose! Sabing huwag kang nakialam dito eh. Ellie Jean! Maghiya ka! Akala mo porkit lalaki ka, urungan kita? Sinabi ng tama na yan eh! Sige, Carlo! Saktan mo pa kami! Makikipaghiwalay ako sa'yo! Ano? Ako hihiwalayan mo? We, kaya mo? Anong tingin mo? Hindi ko kayang gawin yon? Sige, subukan mo! Saktan mo pa ang isa sa amin para malaman mo! Pasalamat kayo, marunong akong rumispeto ng babae. Ikaw, Ellie Jean, sa susunod hindi lang yan ang matitikman mo. Makaalis na nga. Wisit. Respeto raw! Asan yung respeto doon? Tama na yan. Baka marinig ka, balikan pa tayo. Di bumalik siya! Kayang-kaya kong tapatan yung kumag na yon.
Anong akala niya sa sarili niya? Baliw ka! Halos lumipad ka nga kanina nung tinulak ka eh. Napatid lang ako, no? Ano? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Oo, ayos lang ako. Hindi naman ako nasaktan. Mainit lang talaga ang ulo nun pero hindi naman niya ako sinasaktan. Ikaw ang dapat tanungin ko. Ikaw ang tinulak sa sahig eh. Sus! Yun lang? Parang babae kong manulak eh. Wala man lang akong galos. Ay sus! Puro ka lang naman salita. Ay nako, ewan ko ba sa'yo kung bakit ka nagtitiis sa lalaking yun? Bukod sa manloloko, wala pang modo. May respeto raw sa babae. Nek-nek niya! Sinong niloko niya? Hayaan mo na siya. Anong plano mo sa kanya? Hindi mo pa ba siya hihiwalayan? Panakot ko lang yun. Hindi ko naman talaga siya hihiwalayan. Kahit niloloko ka niya? Ang tindi ng kapit mo ah. Ganyan ba talaga nagagawa ng pag-ibig? Nakakabobo? Mahal ko eh. Sinasayang mo lang panahon mo kay Carlo, Rose. Marami pa diyang ibang tao na mas deserve ka. Taong mamahalin ka ng totoo at igagalang ka bilang babae. Advice ko sa'yo, mag-isip-isip ka na. Papadudot pagkatapos noon ay hindi pa rin natigil ang bangayan ng magkasintahan. Dahil dito ay sinubukan kong kausapin si Rose na iwan na lamang niya si Carlo. Pero hindi pumayag si Rose. Siguro nga ay totoong love is blind dahil hindi niya nakikita ang mga masasamang ugali ng kanyang nobyo. Kahit ganoon ay sinubukan ko pa ring maghanap ng lugar na pwedeng lipatan. Tumingin na rin ako ng trabaho na pwedeng sumalo sa amin kung sakali mang magbago ang isip ni Rose. Hindi nga nagtagal ay nagbago rin ang isip ni Rose nang magkaroon sila ng matinding away ni Carlo na ikinapahamak ng kanyang buhay. Lasing noon si Carlo, Papadudot, at nung umuwi siya sa tinutuluyan namin ay si Rose ang agad niyang pinagdiskitahan. Hindi ko na po maalala kung anong pinag-awayan nila noon, basta dumating na lamang ako na nagsisigawan ng dalawa. Sinubukan ko po silang awatin. Sa katunayan ay handa na akong makipagbuno kay Carlo, lalo na kapag sinaktan nito si Rose. Nang makatikim ng sampal si Rose mula sa kanyang boyfriend ay ako na mismo ang humarap kay Carlo. Alam kong maliit lamang akong tao at wala akong laban sa kanya. Nabatak ang katawan sa pagtatrabaho sa factory. Pero kahit na ganoon ay hindi ako nakaramdam ng takot dahil ang tanging nasa isipan ko lang noon nang mga panahong yon ay ang protektahan si Rose. Hindi rin nagpaawat si Carlo, Papadudot. Nakatikim ako ng suntok mula sa kanya, sa mukha, sa tagiliran, sa sikmura at pati sa braso. Wala na siyang pakialam kahit na babae ako. Inawat kami ni Rose pero dahil sa ginawa niya ay aksidente siyang naitulak ni Carlo. Sa lakas ng pagkakatulak niya ay tumama ang mukha ni Rose sa corner ng lamesa. Agad naming itinakbo ang kaibigan ko sa ospital kung saan ay nagtamo siya ng 5 stitches sa kanyang baba. 3 weeks pagkatapos ng aksidenteng yon ay nagpasya si Rose na layasan na ang nobyo niya. Ito yung sinasabi kong lilipatan natin. Maliit lang pero mura naman kaya okay na rin. Okay na to, dalawa lang naman tayong titira dito eh. Ang maganda pa niyan, may malapit na factory dito na pwede kong lipatan. Nakapag-apply na nga ako eh. Talaga ba? Bilis mo naman. Mabuti nakahanap ka kaagad ng malilipatan natin. Matagal na talaga akong tumitingin-tingin ng malilipatan. Ayaw mo pang iwan nun si Carlo pero naghanap na talaga ako. Talagang inaasahan mo nang iiwan ko siya. Tanga na lang talagang mananatili pa sa lalaking yun. Mabutit na himasmasang ka. Okay yata yung pagkakauntog mo sa lamesa eh. Baliw, ang sakit kaya nun. Masakit na sa mukha, masakit pa sa bulsa. Walang hiya kasi yung boyfriend mo eh. Eh, wag na nating pag-usapan yung taong yun. Gusto ko na siyang makalimutan. Kung pwede nga lang, ayoko na siyang makita eh. Hindi na niya tayo mahahanap pa rito. Malayo na to sa kanya kaya huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Saang lupalop mo ba kasi nahanap yung lalaking yun? Dati ko siyang classmate nung college. Niligawan niya ako nung nag-aaral pa kami.
Pero dahil strict ang parents ko, hindi ko siya sinagot. After college, nag-try ulit siyang manligaw. Sweet naman kasi siya noon. Mabait, gentleman. Sweet? Mabait? Gentleman? Sinong niloko mo? Totoo nga. Kaya nga ako na-inlove sa kanya noon kasi maganda yung ipinakita niyang ugali sa akin. Kaso nga lang, nagsama-sama na nga tayo. Lumabas na yung totoong kulay niya. Manluloko pala siya. Tapos mapanakit pa. Kaya tama lang yung naging desisyon mo na iwan yung lalaking yun. Kapag nanatili ka pa sa poder niya, baka kung ano pa magawa niya sa'yo. Pasalamat ka, nandito ako sa tabi mo. May savior ka. Kaya nga sobrang laki ng pasasalamat ko sa iyo eh. Mabuti na lang sinamahan mo kami. Kung nagkataong wala ka rito, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mabuti ka mo at inimbitahan mo akong sumama sa inyo. Kaya nga eh. Kaya utang na loob ko sa'yo lahat ng ginagawa mo para sa akin. Wala yun. Ikaw naman, hindi ka na iba sa akin. Tsaka, walang-wala yung mga ginawa ko kumpara sa ginawa mo. Ako? Anong ginawa ko? Nung lindol, nakalimutan mo na ba? Niligtas mo ko sa kamatayan kaya ibinabalik ko lang yung pabor. Pero sana wag mo nang ulitin yung ginawa mo. Alam mo namang wala kang laban kay Carlo pero sige ka pa rin. Ayoko mapahama ka dahil sa akin. Kayang-kaya ko naman ang sarili ko. Huwag kang mag-alala. Kahit na. Mag-promise ka sa akin na hindi mo na uulitin yun. Pasensya na pero hindi ko may papangako sa'yo yan. Bakit naman? Kasi mahal kita. Bilang kaibigan syempre. At hindi ko hayaang may masama mangyari sa'yo. Ganun naman na magkakaibigan, di ba? Nagdadamayan sa mga oras na kailangan ng tulong. Ang swerte ko talaga na nakilala kita. Ako ang maswerte kasi dumating ka sa buhay ko. Dati, nung mamatay ang mga magulang ko, pati na rin si Lola, pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Hanggang sa dumating ka. Kaya hindi na ako nalulungkot. Oh, tama na yung drama. Baka magkaiyakan pa tayo rito. Mamaya naunahan na pala tayo sa uupahan nating bahay. Sige, tara na nga. Ikaw kasi sobrang seryoso mo. Hanapin na natin si Aling Mercy. Siya yung landlady dito. Totoo ang mga sinabi ko ng araw na yon kay Rose, Papa Dudut. Mahal ko siya at hindi lang ito pagmamahal bilang isang kaibigan kundi mas higit pa doon. Hindi ko rin po inaasahan na gano'n ang mararamdaman ko sa kaibigan ko. Pero sa mga buwang nagkasama kami sa iisang bubong, ay napagtanto kong nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Mahal ko si Rose. Gusto ko siyang protektahan mula sa mga taong nais sumira ng kaligayahan niya. Kaya nga po sobra-sobra ang galit ko kay Carlo noong makita kong sinasaktan niya si Rose. Kung marunong lamang akong manuntok ay matagal ko nang nasapak ang pagmumukha ng lalaking yon. Ang mas nakakagalit pa ay kahit na minamaltrato at niloloko na siya ni Carlo, ay nananatili pa rin ang pagmamahal ni Rose sa kanya. Alam ko yon, Papa Dudut, dahil ramdam ko ang pagkamis niya kay Carlo kahit na iniwan na niya ito noon. Ganon pa man ay nakahinga ako nang malayo na kami kay Carlo. At least ay wala ng taong mananakit sa kanya. Papa Dudut, sa kabila ng nararamdaman ko para kay Rose ay mas pinili kong itago yon. Alam kong kailanman ay hindi siya magkakagusto sa akin. Kahit nga sa panaginip ay malabong mangyari na magkagusto siya sa akin kaya hindi ko na masyadong pinaasa ang sarili ko. Masaya na ako na kasama ko siya at napoprotektahan ko siya. Hanggang sa lumipas ang panahon ay muling binuksan ni Rose ang puso niya. Hindi para sa akin kundi para sa ibang tao. Henry ang pangalan ng boyfriend ni Rose, Papa Dudut. Alam ko na noon na mayroong nanliligaw kay Rose pero tuwing nagkikwento siya tungkol sa kanyang love life ay automatic na nagsasara ang mga tenga ko. Nagsiselos po kasi ako kaya ayokong makakarinig ng mga kwento tungkol sa mga manliligaw niya. Kaya naman nagulat na lamang ako noong ipakilala ni Rose sa akin si Henry bilang nobyo niya. Papa Dudut, tricycle driver si Henry at mas matanda siya ng 5 taon sa amin ni Rose. Malapit lang ang tirahan nila sa tinutunuyan namin.
Nagkakilala ang dalawa noong minsang ihatid ni Henry si Rose sa amin. Love at first sight daw ang nangyari sa kanilang dalawa. Simula noon ay kay Henry na sumasakay si Rose tuwing namamalengke siya o kaya ay may ibang gamit siyang binibili sa labas. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nasaktan noong malaman kong meron ng bagong mahal si Rose. Alam kong hindi naman talaga siya mapapasakin, Papa Dudut, pero masakit pa rin talagang makita na sa ibang tao tumitibok ang puso ng taong lihim mong minamahal. Wala naman akong karapatang magselos dahil wala naman akong ginawa para sa nararamdaman ko. Choice ko ang manahimik kaya choice ko rin siguro ang masaktan. Sobrang saya na naming dalawa noon ni Rose, Papa Dudut. Para nga kaming mag-asawa na nakatira sa iisang bubong. Ako ang nagtatrabaho samantalang sa bahay naman si Rose na paminsan-minsan ay sumasideline para makatulong sa mga bayarin. Pero sa pagdating ni Henry, unti-unti po akong naitsapwera sa buhay ni Rose. Rose, wala akong pasok bukas. Gusto mong lumabas mamaya? Pasya tayo. Ngayon? Naku, may lakad kami ni Henry eh. Talaga? Sayang naman. Ililibre pa naman sana kita. Gusto ko kasi kumain sa labas ngayon eh. Sakto, kakasahod ko lang. Sorry, hindi kita masasamahan ngayon. Mag-iisang buwan na kasi kami ni Henry kaya i-date niya raw ako. Ang sweet naman. Saan kayo? Hindi ko nga alam eh. Si Henry yung namili ng lugar. So surprise ata ako. Pwede bang sumama? Nye, sasama ka talaga? Siyempre, joke lang. Ano namang gagawin ko sa date niyong dalawa? Baka maging sagabal pa ako. Kala ko naman totoo. Anong oras kayo lalabas? Ngayon na. Nihintay ko lang si Henry, susunduin daw ako. Ganun ba? O sige, mag-enjoy kayong dalawa. Eh ikaw, ayain mo na lang kaya yung mga katrabaho mo para may kasama kang lumabas. Wag na. Naalala ko marami pa pala akong lalaban. Maglalaban na lang pala ako. Lumabas ka rin paminsan-minsan. Kailangan mo ring mag-enjoy pagkatapos mong magtrabaho ng 6 na araw sa isang linggo, no? Wag na. Nagbago na isip ko. Hindi naman kita makakasama eh. Nagtampo pa to. Bawi na lang ako sa susunod. Ako manlilibre sa'yo. Sino ba naman ang hindi magtatampo? Simula nung nagka-boyfriend ka, nakalimutan mo na ako. Oo, ka naman. Araw-araw na nga tayo magkasama sa bahay. Paano naman kita makakalimutan? Tulad na lang ngayon. Siyempre, priority mo boyfriend mo kaya wala tuloy akong kasama lumabas. Alam mo, maghanap ka na rin kasi ng boyfriend para may kasakasama ka ring lumabas. Tapos mag-double date tayong 4, diba? Simula nung nakilala kita, hindi pa kita nakitang nagka-boyfriend eh. Hindi ko na kailangan maghanap. Bakit? May nahanap ka na? May tinitibok na tong puso ko eh. Talaga ba? Sino? Kilala ko ba? Oo, kilalang kilala mo. Pati ko alam to. Sino? Ano pangalan? Huwag mo nang alamin. Hindi naman magkakagusto sa akin yun eh, napaka-imposible. Walang imposible sa mundo, ano ka ba? Sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Maniwala ka sa akin. Hindi ako mamahalin ng taong yun. Alam ba niya na may gusto ka sa kanya? Hindi niya alam. Tsaka wala akong planong sabihin sa kanya. Bakit naman? Kasi, maliban sa hindi niya ako magagawang mahalin pabalik, may karelasyon na rin siya. Ay, meron na ba? Ay naku, wag mo na ngang ituloy yan kung ganun. Wag mong sayangin ang puso mo sa taong hindi ka kayang mahalin pabalik. Marami pa namang ibang lalaki dyan. Ayoko nga sa iba. Itong taong to ang gusto ko. Eh kaso nga, ikaw na mismo ang nagsabi na imposibleng maging kayo. Alam mo, Ellie Jean, maganda ka naman. Medyo may pagkatomboy nga lang, pero alam ko na balang araw, may lalaki ring magmamahal sa'yo. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Sobrang seryoso naman. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako umaasa kaya hindi ako masasaktan. Basta tandaan mo, dun tayo sa sigurado. Kasi pag ikaw lang ang mag-isang nagmamahal, sure na yung relasyon na yan,
hindi tatagal. Tama ka. Tatandaan ko yan. Papadudot, hindi ko inaasahan na tatagal ang relasyon nila Henry at Rose. Oo, nasasaktan ako tuwing nakikita ko silang sweet sa isa't isa. Kumikirot ang puso ko kapag nakikita kong masaya silang magkasama. Pero sa pagtagal ng panahon ay unti-unti ko rin namang natatanggap na may ibang tao nang nagmamay-ari sa puso ni Rose. Sa katunayan nga ay hindi ko rin inaasahan na gagaan ang loob ko kay Henry. Mabait naman talaga si Henry at kung ikukumpara ko siya kay Carlo ay mas boto ako sa kanya. Malayong malayo si Henry kay Carlo, Papadudot. Kung si Carlo sa simula lang magaling, si Henry ay napanindigan nito ang ugali niya sa pagdaan ng mga taon. Isa sa mga ikinabilib ko kay Henry ay ang pagiging loyal nito. Mas maalaga nga siya pagdating sa girlfriend niya kumpara sa ginagawa kong pag-aalaga kay Rose. Maliban dito ay may respeto rin siya sa pagkakaibigan naming dalawa ni Rose. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit panatag ang loob ko kung sakali mang si Henry ang makakatuluyan ni Rose. Pero Papadudot, pare-pareho yata talaga ang mga lalaki. Kahit gaano sila kabait at katino ay dumarating pa rin ang araw na nagagawa nilang magloko. Kung kailan nabuo na ang tiwala ko kay Henry ay saka naman nagkaroon ng problema ang magkasintahan. Nalaman ko na lamang na nahuli pala ni Rose si Henry na may kasamang ibang babae. Rose, bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Wala. Namimiss ko lang sina Mama at Papa. Yung totoo. Kilala kita, Rose. Hindi ka iyakin. Never mong iniyakan ng mga magulang mo. Sa lalaki ka lang naman umiiyak eh. Una at huli kitang nakitang umiyak nung naghiwalay kay ni Carlo. Sabihin mo nga ang totoo, may nangyari ba sa inyo ni Henry? Nag-away kaming dalawa kanina. Nasampal ko siya. Bakit? Anong ginawa niya? Nahuli ko siyang may kasamang ibang babae. Si Henry? May kasamang ibang babae? Totoo ba yan? Totoo ang mga nakita ko. Pupuntahan ko sana siya sa palengke dun sa toda nila. Pero natsyempohan ko siyang yumakap sa isang babae. Walang iya! Wala naman palang pinagbago yung sex mo eh. Manloloko rin pala. Kaya ayun, dahil sa galit, nasampal ko siya. Anong sinabi niya? Wala. Hindi na siya nag-explain kasi umalis agad ako. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun ni Henry sa'yo. Iba ang pagkakakilala ko sa kanya eh. Ako rin naman eh. Kaya sobrang sakit nung nakita ko siyang may kayakap na babae. Ang malas mo naman sa mga lalaki. Kung hindi abusado, manloloko ang nagiging boyfriend mo. Akala ko si Henry na yung totoong magmamahal sa akin. Kaso, naloko na naman ako. Ganun ba ako katanga sa pag-ibig? Hindi naman. Kataon lang siguro. Maging ako man, naniwala rin ako kay Henry eh. Yun pala, may tinatagong kuluang loko. Anong gagawin ko ngayon? Ano pa bang ibang gagawin sa mga playboy? Di hiwala yan. Huwag mo sabihin na bibigyan mo pa siya ng second chance. Hindi ba dapat ganun? Kailangan pakinggan ko muna yung side niya. Ang mga manloloko. Hindi na nila kailangan explain yung side nila. Hiwalayan mo na yun. Agad-agad? Paano na yung pinagsamahan namin? Ikaw bahala. Kung gusto mong paulit-ulit na masaktan, pagbigyan mo ulit siya. Patawarin mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Ellie Jean. Ayoko nang masaktan pa. Kasi sa totoo lang sobrang sakit. Ayoko nang ganito. Kasi naman, marami namang iba dyan na totoong nagmamahal sa'yo. Kaso, minsan may pagkamanhid ka rin eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sabi ko, marami namang iba dyan na totoong nagmamahal sa'yo. Katulad ko.
Ang pinag-uusapan natin, boyfriend, hindi kaibigan. Bakit? Wala bang chance na maging tayo? Anong pinagsasabi mo? Okay ka lang ba? Rose, may gusto ako sa'yo. Matagal na. Pero... Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Pero pareho tayong babae. May problema ba dun? Meron! Kasi lalaki ang gusto ko, hindi babae. Oo nga naman. Ano ba itong pinagsasasabi ko? Kalimutan mo na yung mga sinabi ko. Para akong ewan. Nakakahiya. Walang nakakahiya sa ginawa mo, Ellie Jean. Kung yun ang totoong nararamdaman mo, hindi mo naman kasalanan yun eh. Pero sorry talaga ah. Hanggang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Okay lang yun. Inaasahan ko naman na ganito ang maririnig ko kapag umamin ako eh. Uy, sorry talaga Ellie Jean ah. Wala yun. Ano ka ba? Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko ng araw na yon, Papa Dudut. At kung bakit bigla akong umamin kay Rose. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang magkakahalong sakit at hiya sa ginawa ko. Siguro ay nakakita kasi ako ng maliit na chance dahil problemado noon si Rose sa relasyon nila ni Henry. Kaya sinunggabang ko na yung opportunity. Pero sa kasamaang palad ay hindi maganda ang kinalabasan ng pag-amin ko. Masakit, Papa Dudut, na maipamukha sa iyo na hindi ka gusto ng taong mahal mo pero hindi ko po pinagsisihan ang ginawa ko. Inaasahan ko na gano'n ang mangyayari pero at least nasabi ko na sa kanya ang nararamdaman ko at masaya na ako doon. Kahit pala anong paghahanda ang gawin mo, ay hindi ka pa rin magiging ready sa sakit na mararamdaman mo kapag nalaman mo ang katotohanan. Mabuti na lang po at walang nagbago sa pakikitungo sa akin ni Rose. Sa kabila ng pag-amin ko ay hindi niya ito ginawang big deal na siya namang ipinagpapasalamat ko. Akala ko kasi noon na kapag nalaman niya ang totoo ay baka layuan na niya ako. Nanatili pa rin kaming magkaibigan matapos ang lahat ng mga nangyari. Sa katunayan nga ay mas naging close pa kami. Nanatili pa rin ang respeto namin sa isa't isa, Papa Dudut. Okay lang sa akin kahit na hindi ako mahalin pabalik ni Rose. Masaya na akong nasa tabi niya at masaya na akong nakikita siyang masaya. Masaya ako na abot kamay ko pa rin siya kahit na hanggang magkaibigan lamang kami. Papa Dudut, walang nangyaring hiwalayan sa pagitan nila Henry at Rose. Ang totoo niyan, sa sumunod na araw ay agad din naman silang nagkaayos. Binigyan ni Rose ng chance na magpaliwanag si Henry at mabuti na lamang at hindi siya nakinig sa akin. Ang explanation ni Henry ay kababata niya ang babaeng nakita ni Rose na kayakap niya. Kaya sila nagyayakapan ay nagpapaalam lamang ito sa kanya dahil lilipad na siya papunta sa Qatar para magtrabaho. Agad namang humingi ng tawad si Rose matapos siyang maliwanagan. Lumipas ang maraming taon ay mas tumatag pa ang pagsasama naming tatlo nila Rose at Henry. Mas tumibay din ang relasyon nilang dalawa hanggang sa nabiyayaan sila ng isang anak, Papa Dudut. Pagkatapos ipanganak ni Rose ang kanyang panganay ay agad na nagpakasal ang dalawa sa sumunod na taon. Isa lamang itong simpleng seremonya na sinundan ng maliit na salo-salo. Siyempre, Papa Dudut, may kaunting kirot pa rin sa puso ko noong natunghayan ko ang kasal nila Rose at Henry. Pero mas nangingibabaw ang saya ko para sa dalawa. Kahit papaano naman ay itinuring ko na ring malapit na kaibigan si Henry. At nakakatuwang makita ang kislap sa mga mata ni Rose ng araw na ikasal sila ni Henry. Sa wakas ay nakatagpo na rin siya ng lalaking magmamahal at mag-aalaga sa kanya habang buhay. Mabait na tao si Rose at deserve niya lahat ng happiness na natatanggap niya bago ang kasal nila Henry at Rose. Noon ay nabigyan ako ng pagkakataon na makausap ng masinsinan si Henry. Doon ay pinaubaya ko na sa kanya ang kaibigan ko.
Kumusta? Anong pakiramdam ng ikakasal bukas? Siyempre masaya. Excited saka may halong kaba. Bakit naman kabado? Kung ako nasa katayuan mo ngayon, sobrang excited ko na siguro na sa wakas. Ikakasal na ako sa babaeng pinakamamahal ko. Kinakabahan lang ako kasi siyempre wala na tong urungan. Itatali na namin ang sarili namin sa isa't isa. Mangangako na kami sa Panginoon na magsasama na kami habang buhay. Magdadamayan sa hirap at ginawa. Maniwala ka sa akin. Hindi ka nagkamali sa babaeng pinili mo. Sobrang bait ni Rose. Maganda pa. Para ka naka-jackpot sa loto. Alam ko naman yun. Kaya nga sabi ko rin, masaya at excited ako, di ba? Alam mo ba kung paano kami nagkakilala ni Rose? Hindi pa. Wala pa siya nakukwento sa akin. Paano nga ba? Tanda mo yung malakas na lindol noon? Oo, hindi ko makakalimutan yun. Nagtatrabaho ako sa construction noon. Nag-aakyat kami ng semento sa 4th floor nang biglang lumindol. Kala ko mamamatay na ako noon eh. Mabuti na lang at matibay yung pundasyon ng kinatatayuan namin at hindi gumuho. Pareho pala tayo ng na-experience. Nag-construction ka rin? Loko, hindi! Pero muntik na rin ako mamatay. May bumagsak sa kinatatayuan ko noon. Mabuti na lang niligtas ako ni Rose. Yun ba yung una niyong pagkikita? Oo, yun. Kung hindi dahil sa kanya, baka matagal na akong wala sa mundong to. Kaya napakalaki ng pasasalamat ko sa kanya. Utang na loob ko ang buhay ko sa kanya. Kaya pala daig niyo pa magkapatid kung itrato niyong isa't isa. Hindi kayo mapaghiwalay. Simula kasi nung araw na yun, ipinangako ko na sa sarili ko na babantayan at poprotektahan ko si Rose ano man ang mangyari. Parang bayad ko na rin sa kanya sa pangalawang buhay ko. Ikaw pa lang dapat kong pasalamatan. Ikaw nag-alaga sa mapapangasawa ko bago ko pa man siya makilala. Alam mo, parang flower vase si Rose eh. Maganda siya. Matibay man ang panlabas na anyo pero ang totoo, madali lang siyang mabasag. Madali siyang masaktan, mabilis na umasa, madaling mapaikot. Kaya kailangan niya talaga ng tao na handang umalalay at gumabay sa kanya. Kung yan man ang inaalala mo, ipinapangako ko sa'yo na aalagaan ko mabuti si Rose. Hindi lang siya, pati na rin ang anak namin at ang mga susunod pa. Itataguyod kong pamilya ko kahit na ikamatay ko pa. Tama na alagaan mo siya. Mahalin mo siya pero alalahanin mo rin ang sarili mo. Hindi ka matayan na magpapatunay kung gaano mo kamahal ang isang tao. Isa yan sa pinakaayaw ni Rose. Ayaw niyang nasasaktan ng mga mahal niya dahil sa kanya. Ganyan din ako noon sa kanya eh. Wala na akong pake kahit ano mangyari sa sarili ko. Basta maligtas ko lang siya sa kapahamakan. Pero ang hindi ko naisip, masasaktan ko rin siya kapag may nangyari sa akin. Yan ang lagi mong tandaan. Ah, ganun ba? Sige, papalitan ko na lang yung sinabi ko. Itataguyod ko ang pamilya ko sa abot ng makakaya ko. Ayan, mas magandang pakinggan. Hindi yung kamatayan na agad ang pinagsasasabi mo. Ikakasal pa kayo. Pero seryoso, ipinapaubaya ko na sa iyo ang kaibigan ko, ha? Ako nang bahala kay Rose. Kapag pinaiyak mo yan, hindi lang bugbog aabutin mo sa akin. Kaya maaga pa lang binabalaan na kita. Maniwala ka sa akin, hindi ko siya paiiyakin. Hindi ko yun magagawa sa kanya. Promise yan? Oo, promise. O paano? Congratulations sa inyong dalawa. Masaya Halika ako nga para rito. sa… Oo! Anong ginagawa mo? Ha? Yayakapin ka. Friendly hug lang naman, walang halong mali siya. Ayoko nga! Eto, apir na lang tayo. Okay, isang kasa. Congratulations ulit. Magpahinga ka na. Maaga ka pa bukas. Pagkatapos ikasal nila Henry at Rose, ay lumipat sila sa ibang lugar papadudot. Nakakalungkot man pero hindi talaga yon maiiwasan. Alam ko naman darating din yung araw na mawawalay ako kay Rose at eto na nga yung araw na yon. Kailangan na niyang bumukod dahil may sarili na siyang pamilya. Nung unay nahirapan ako mag-adjust dahil mag-isa na ulit ako. Pero kalaunan ay unti-unti rin akong nasanay. Nanatili pa rin naman kaming magkakaibigan ni na Rose kahit magkalayo ay hindi kami nawala ng komunikasyon.
Tuwing day off ko ay dinadalaw ko sila sa bahay nila para mangumusta at para na rin dalawin ang inaanak ko. Paminsan-minsan ay si Rose naman mismo ang dumadalaw sa akin. Minsan mag-isa, minsan kasama ang pamilya niya. At may mga pagkakataon rin na ini-invite nila akong lumabas. Palagi rin akong present sa mga importanteng araw nila tulad ng birthday, anniversary at mga okasyon tulad ng Pasko at Bagong Taon. Hanggang sa tumanda kami ay nagpatuloy pa rin ang pagsuporta ko kay Rose, Papa Dudut. May 5 na silang anak noon at kahit na may kanya-kanya na kaming buhay ay hindi namin iniwan ang isa't isa. Ganun talaga siguro ang tinatawag na unconditional love. Kahit na wala kang natatanggap pabalik ay patuloy pa rin ang pagmamahal mo sa isang tao. Papadudod hanggang sa pagtungtong ko ng 53 ay nanatili pa rin akong mag-isa. Hindi ko na sinubukang maghanap pa ng ibang taong mamahalin. Sapat na para sa akin si Rose at siya at ang pamilya nito. Ang naging pamilya ko na rin kaya kahit mag-isa lamang sa buhay ay hindi ko naramdaman ang lungkot. Saka ko na lang po naramdaman ang labis na kalungkutan noong nalaman kong meron palang dinaramdam na malubhang sakit si Rose. Oh, Ellie Jean, nandito ka na pala. Pasok ka. Salamat. Nasaan si Rose? Maupo ka muna. Tatawagin ko lang siya. Rose! Nandito na si Ellie Jean. Antayin mo lang siya. Ipaghahanda lang kita ng merienda. Sige, salamat. Ang aga mo namang bumisita. Rose! Sinong bantay sa tindahan mo ngayon? Payakap nga! Oh! Ang higpit naman ng yakap mo. Hindi na ako makahinga. Totoo ba? Totoo ba yung sinabi sa akin ni Henry na may sakit ka? Oo. Breast cancer daw, sabi ng doktor. Rose! Oh, wag kang umiyak. May good news naman sa akin si Doc eh. Maupo na tayo. Talaga? Magagamot daw ba? Oo, may lunas daw. Ang good news, maaalis naman daw nila yung tumor. Ang bad news, aalisin nila yung parehong dibdib ko. Kapag ba inalis yung dibdib mo, mawawala na yung cancer? Oo. Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Sino bang hindi maiiyak? Akala ko mamamatay ka na eh. Ang OA mo naman? Matawa-tawa ka pa dyan. Anong nakakatawa sa sitwasyon mo ngayon? Ibang klase ka rin eh. Iniyakan mo si Carlo noon, iniyakan mo rin si Henry nung akala mong may babae siya. Pero tong sakit mo, hindi ka man lang ata nagsayang ng luha. Eh kasi nga, magagamot naman. Hindi na kailangang iyakan kasi hindi pa naman ako mamamatay. Tuwing nakakarinig kasi ako ng salitang cancer, kamatayan agad ang pumapasok sa isip ko eh. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko kanina nung tinext ako ni Henry. Ito talagang si Henry, inunahan pa ako. Pareho lang kami ng nararamdaman. Nag-aalala at natatakot lang din siya para sa'yo. Pero alam mo, may narealize ako nung nalaman kong may cancer ako. Naisip ko na hindi pala talaga natin hawak ang buhay natin. Anumang oras, pwede tayong mawala sa mundo. Ngayon mo lang napagtanto yan kung kailan matanda ka na? Alam ko na yan nung mga bata pa lang tayo. Naalala mo pa ba nung muntik na ako mamatay? Oo, tandang-tanda ko pa yung araw na yon. Doon tayo unang nagkita eh. Hinding-hindi ko talaga malilimutan yung araw na yun. Mabalik nga tayo sa pinag-uusapan natin. Ayun nga, narealize ko na hindi natin hawak ang buhay natin. So kung sakali mang may mangyari sa aking masama, sa iyo ko na ibibili ng pamilya ko ha. Ano ka ba? Anong pinagsasasabi mo dyan? Ba't ka biglang nagbibilin? Kumatok ka nga sa kahoy. Baka mamaya magkatotoo yung sinasabi mo. Pero seryoso nga. Makakaasa ba ako na babantayan mo ang mga anak ko kapag nawala ako? Sama mo na rin si Henry. Siyempre, oo naman. Kahit hindi mo na ibilin sa akin yan, gagawin ko talaga yan. Aalagaan ko ang mga inaanak ko kahit walang kondisyon. Salamat. At least mapapanatag na ako. Ano ba tong pinag-uusapan natin? Change topic na nga tayo. Hindi pa naman ako mamamatay. Ano ka ba? Eh ikaw tong nagbibilin eh. Para kang baliw.
Alam mo, bata pa tayo. Masyado pang bata ang 50 para mamaalam, no? Marami pa tayong kailangang i-experience kaya wag nang ganyan ang iniisip mo. Puputi pa ang buhok natin. Maghahabulan pa tayo kahit uugod-ugod na. Aantayin mo pa magiging apo mo. Tsaka ka nalang magbilin ulit kapag 90 na tayo, okay? Okay. O eto, magmerienda muna kayo habang nagkukwentuhan. Juice saka tinapay. Binili ko lang yan sa tindahan sa labas ha. Wala na akong ibang mapakain sa'yo eh. Pasensya na. Okay na okay to, ano ka ba? Salamat dito. Tara Henry, samahan mo kami rito. Magtsikahan tayo. Papadudo 2 years matapos ang pag-uusap namin yun ni Rose ay binawian po siya ng buhay. Successful naman ang naging operasyon niya at parehong natanggal ang tumor sa dibdib ni Rose. Pero ilang buwan matapos ang operasyon ay muli siyang nakita ng cancer cells sa katawan nito. Kumalat po ito sa kanyang katawan at tinamaan ang kanyang lungs at puso. Nitong Oktubre lang ay inalala ko ang death anniversary ni Rose. Kaya ako po naisipang magpadala ng sulat sa Barangay Love Stories ay para balikan ang kwento niya at para na rin maibahagi ito sa inyong mga tagapakinig. Hanggang ngayon ay miss na miss ko pa rin si Rose, Papa Dudut. At hindi pa rin ako makapaniwala na maaga siyang kinuha ng Panginoon. Sa kanyang pagkamatay ay malaking parte ng buhay ko ang nawala. Pero katulad ng dating gawe, kailangan kong tanggapin ang katotohanan kahit na masakit. Habang nabubuhay ako ay mananatili pa rin ang pagmamahal ko sa kaibigan ko. Kahit na sa kabilang buhay na siya. Umaasa ako na balang araw ay darating din ang panahon na muli kaming magkikitang dalawa, Papa Dudut. Katulad ng pinangako ko sa kanya ay ako na ang tumatayong pangalawang ina sa mga anak niya na ngayon ay purot dalaga at binata na. Tita ang tawag nila sa akin at araw-araw kong pinapaalala sa kanila kung gaano sila kamahal ng kanilang ina. Papa Dudut, masakit man ang kwento na ibinahagi ko sa inyo ay naway may napulot kayong aral sa naging istorya namin ni Rose. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko sa inyo at maraming salamat po sa pag-share ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ellie Jean. One-sided love. Masakit pakinggan dahil mag-isa ka lang na umiibig pero ang katotohanan, isang one-sided love sa matatawag nating pure love dahil nagmamahal ka ng walang kapalit. Nagmamahal ka kahit na hindi ikaw ang gusto at nagmamahal ka kahit nasasaktan ka na. Oo, masakit pero katulad ng naging kwento ng letter sender nating si Ellie Jean, ang one-sided love na siguro ang isa sa mga pinakamagandang kwento ng pag-ibig na maaari nating marinig. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.